Kung feeling nung nanay naman, parang nakakasira yung babae doon kay Carlos. Naghatid nga ng 2 gold medal. So, talagang inspired. Utang na loob naman. Baka naman pwedeng mas malaki yung binabate kaysa bumabate. Ginagamit niyo yung tao sa inyong next campaign. Hindi pa rin naman natutulog yung issue kay Sandro Mulak. Ang daming gustong lumabas sa kanilang lungga para magsalita na din. Yun yung katotohanan eh. Yun yung katotohanan. Ngayon daw ay sikat na. Oo, pero dumaan din daw to. Naranasan din yun. Dumaan din daw. Kaya nung ilan lang po, sino yan? Sino yan? Oh my God. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kaabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? At ito naman po si Papa O sa Pagkikias. Ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na! La 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 la, i-chika na namin dali! Ayan, Diyos ko po, nakakaloka ng taon. Siyempre, kami ngiti-ngiti dito. Lagi naman, hindi ba? Amen. Pero ito, sobra kaming tuwang-tuwa. Kahit hindi kami involved doon. Alam mo yung tipong feeling ko, parang lahat tayo niyayakap siya. Yeah! Ano ba yun, kuya? Hindi, ikaw, tumahimik ka din. And then, it's si Carlos Yulo. Yes! Oh my God, nakaka-proud. Diba? History! Diba? History repeats itself. Ha? Then, Nakadalawa siya. Nauna, tapos pangalawa, nakakaloka. Diyos ko. Ang galing. Nakapanood tayo ng live, no? Na, yes. Diyos ko talagang tumitili kami. Medyo pausap mo, no? Ako nga, kaya nga sumabit, di ba? Unang tirada. Kaya naman sumabit, hindi naman dahil sa panonood mo nung Jamie Yulo Alam nga, kuya. Ano? Ay, gagang ko. Nakarelate tuloy si Lo. Ano ba yung mga pinag-uusapan nyo? Ano ba yan? I don't know what that is. Mamatay. Ang galing mo rin, Ay, nako. Siyempre pa. Ayan. So, 2 ng gold. So, ibig sabihin nito, another 10 million from the government. Yes. Another 3 million from the House of Representatives. Yes. At another 24 million worth ng condo mula sa Mega World. Wow! Taray, diba? Ikaw na talaga, Carlos Yulo. Sobrang proud ang mga Pilipino sa'yo, no? Yes. Ang nakakalungkot lang, binabash kami. Dahil nga sa nauna nating video na parang dapat daw maging proud na lang tayo. Bakit daw pinag-aaway namin yung pamilya. So, si Carlos, sa kay nanay, hindi namin pinag-aaway. Yun lang po yung nadukot naming news. Siyempre, di ba, sa kabila ng tagumpay, meron pa rin mga kwento ng hindi pagkakaunawaan, may mga balakid, di ba? At itinuturo ng balakid, siyempre pa, ng nanay mismo ni Carlos Yulo na nagsalita na rin finally, no? Oo, nag-grant siya ng interview para sabihing, Loy, ano nga? Na ang dahilan daw kung bakit hindi sila nagkakaunawaan ni Carlos Yulo yung kanyang girlfriend. Girlfriend niya. Ano ang kwento sa girlfriend niya? Mukhang ang ganda ng girlfriend niya, ha? Yes! Talagang layo-layo sa mukha ni Mrena. Ha? Diba? Oo naman, kuya. Wow! Aba, ikaw pa may karapatang mag-oo naman, kuya. Parang ikaw pa diring-diring na dapat baligtad, ano? Tapos... ayun nga, Nay. Ang issue nga nung nanay, di ba, is yun nga, yung pera. Di ba, parang may usaping pera. Na yung mga savings yata. Na ang issue nga dyan, parang nilulustay daw ng nanay yung pera ni Carlos Yulo. Kaya nagkaaway yung dalawa. Tapos,
parang hindi proud si Angelica Yulo, yung nanay niya, na parang hindi siya proud kasi nung parang Japan yung nangunguna, parang yung ang lakas daw ng Japan. Yung all around. Kung saan number 12 si Carlos out of 24 players, di ba? So pang 12 siya, tapos ang tinuri ng nanay yung Japan. Japan pa rin daw. Parang sinasabi ng mga netizens na, huy, yung anak mo yung ano mo, yung i-flex mo. I-flex mo. Ito lang ang huling sinabi ni Chloe San Jose bilang sagot sa nanay ni Carlos Yulo. Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang namin yung Vault Finals. Paki-on na yung comment section po Di yung nagdi-delete ka pa plus off mo ang comsec or yung comment section. Japan pa din talaga, lakas. But malakas din naman si Carlos Edriel Yulo. God is with him. Ito yung sinabi ni Chloe San Jose. Yun na nga, so maraming hindi nakakaunawa dun sa nanay. Buti na lang hindi natin ginudge yung nanay kasi yun lang na may mga kwento-kwento. Alam mo ng mga netizens kung ano yung nababasa nila at mukhang kapani-paniwala. Yun ang paniniwalaan. Katulad nga ng nilulustay daw ng nanay ni Carlos Yulo, yung kanyang pera, kaya humiwalay na. So makikita mo dun sa mga post ng nanay na ang binibuild up naman niya yung mga gymnast din niyang dalawa pang anak. Si Carl at si Eliza. Oo. Tapos yun ang gusto niyang pasuportahan dun sa Ormoc. Oo, may lumabas yan pag naka-gold may mga corresponding premyo. Oo. So kumbaga, parang nararamdaman ng netizen na parang may gap tong dalawang ito. Oo nga. Oo. So yun na nga, lumabas na may gap nga. At inamin ng nanay niya sa interview na isa sa mga dahilan ay yung jowa nga ni Carlos. At naging issue pa yung bakit nakikitulog na dapat puro mga players lang yun nandun. Anong training? Sa training, sa barak siguro yun, ano? Oo, at bakit daw doon na nakikitulog yung babae? Ano naman masama, kuya, pag natutulog? Basta ang importante, kuya, dun din gigising. Alay na! Buisit. Pati ako! Sinisira ako. Oo nga, may point siya. May point siya. Oo nga, maloka ka, doon natulog, tapos sa tabi ng nanay, nagising. O anyway, ang point naman dyan, di ba? Kahit gaano ka-terror ang isang teacher, kung ang bata naman natututo, hindi para questionin natin ang teacher kung bakit siya terror. Pero kung gano'n naman ang resulta ng kanyang pagiging terror, yung estudyanteng talagang maunlad ang pag-aaral, masipag, hindi ba? Hindi natin siya pwedeng questionin. Ganon din dito sa girlfriend niya. Kung feeling nung nanay naman, parang nakakasira yung babae doon kay Carlos, naghatid nga ng 2 gold medal. So, talagang inspired, as in inspirasyon ni Carlos yung babae. Hindi natin alam paano kung wala doon yung babae. Tapos natalo si Carlos. So, dapat ba, sana doon na lang nakikitulog ulit yung babae? Planong sampahan ng legal team ni Angelica Yulo sa pangunguna ni Atty. Raymond Fortun ang mga gumagawa ng fake news para palabasing masamang ina ang mami ni Carlos Yulo. Pero sana na yun, maging daan ito para magkasundo yung mag-ina. Para din kahit paano maging lubos yung saya. I'm sure kahit paano may konting sana, andito yung pamilya ko. May konting ganun din siguro si Carlos. Kasi nga daw, ang pinasalamatan ni Carlos yung sa side ng girl. Pero alam mo, lack of communication yun. Sana mag-usap sila, magkaayos. Ay na naman si kuya sa magkaayos no? Nilatag mo muna talaga, kuya, bago mo sabihin magkaayos I hate you. Sa super. Basta diba, ganun lang. Okay naman naman, ang daming gusto magregalo kay Carlos, no? Ito nga sa Republic Asia. Nakalagay dito, Carlos Yulo's prizes for winning gold in the Olympics. Ito yung sa unang gold pa lang, ha? Hindi naman natin alam. Baka mga anak pa ito. Ay, malamang. Mga anak pa yan. Basahin mo, Loy. Bukod sa 10 million mula sa Philippine government, 3 million mula sa
House of Representatives, house and lot from the Philippine Olympic Committee. Wow! Tapos yung 2-bedroom fully furnished condo nito sa McKinley Hills sa PGC, no, from Mega World, no. At ito na nga ang latest, Loy, ha, dahil nakadalawang gold na si Yulo, mula 2-bedroom, 3-bedroom condo unit na ang reward sa kanya ng Mega World Corporation. Plus, may incentive pang 3 million pesos. Kaya ang total gift na ng Mega World kay Yulo ay 35 million pesos. Wow! Bongga ka! Meron pa siyang lifetime free buffet from Vikings. Lifetime free meals from JT's Kalayaan. Wow! Lifetime free food and drinks in all Tipsy Pig Gastropub branches. Wow! Lifetime free Baksilog from Basta Mura Baksilog. Wow! Lifetime free ramen from Hagemu Sushi and Ramen Bar. Wow! Lifetime free gastro consultations and colonoscopy from Dr. Virgil Law of Pinoy Gastro. Lifetime free engineering design from Nexa Engineering kung magpapagawa siya ng bahay. Oo. Free furniture worth 100,000 pesos from Apollo Home Depot. Wow. 100,000 worth ng Trust Quality Condom. Ha? Meron din? Joke lang. Akala ko meron. Na mga ngayayat siya, no? Kailangan gamitin yan. Di ba? Baka hindi na makatalon na. Oo, Diyos ko. Talagang, Diyos ko po. Baka lupay-pay na yun, hindi ba? Hindi pa nakakapunta doon sa ano, bumagsak na sa gitna. Nakakaloka. Ayan, Diyos ko. Alam mo, isang patunay ito na ganun lang talaga ka-proud ang bawat Pilipino sa tagumpay ni Carlos Yulo. Kaya dapat matuwa tayo dahil mula kay Heidelin Diaz noong 2020, hindi ba? O ngayon. Malay mo, si Heidelin Diaz may nagbigay ng gasoline station, hindi ba? Wow. Sa kanya, malay mo kay Carlos, may magbigay din, di ba? Oo, kuya, ng water filling station. Aba, ako, alam mo, hindi na yan masama, di ba? Maarte pa ba tayo kung kahit... Abo, ang ganyan. Oo. Negosyo at negosyo Oo. yan. Gusto ko nga, ibigay sa kanya isang MRT station. Ha? Bakit? Para sa kanya lahat yung kobra ng ano. Di ba? Pinagawa naman ng income ng gobyerno na. Diba? O, ayan. Ang nakakalungkot lang nito, Loy, no? Ang dami-daming politiko na gustong sumausa. Wala namang problema sa pagbate, pero utang na loob naman. Kung gagawa tayo ng design or ng layout ng ating picture, baka naman pwedeng mas malaki yung binabate kaysa bumabate. Ay, oo nga. Oo, yung mga politiko talagang, syempre, yung iba talagang iisipin talaga po nila. Ito ina-address ko sa mga politiko. Ang iniisip ng ating mga kababayan, ginagamit niyo yung tao sa inyong next campaign. Yung inyong pagbate. Oo, wag namang, mas malaki pa yung picture niyo kay Carlos Yulo. Kulang na lang yung yung ID size. Oo, 1 by 1 ID size ang gusto nyo kay Carlos, tapos kayong pinakamalaki. Utang na loob, tigilan na po yung ganyan na pamumuliti ka. Oo, imbis na sincere yung pakiramdam ng mga netizens sa inyong pagbate, ang nararamdaman nila, pagkasuklan, kasi feeling nila, ginagamit niyo po si Carlos Yulo. Yulo? Ha? Oo nga. Diba? Ba't nga naman ganun? Oo. Sana, di ba kung sino yung subject, siya yung dapat mas malaki. Correct. Oo. Ha? Ayan ang ating payo lamang. No? Di bali sana kung kayo yung nagtatakbo, tumalon, bumali-baligtad sa ere. Di ba? Wala namang problema. Ayun. Ganun nata talaga na maaga talaga ang kampanya sa Pilipinas. Oo. Kahit next year pa ang eleksyon. Oo nga, Diyos ko. At syempre, hindi pa rin naman natutulog yung issue kay Sandro Mulak. Ay, oo. Ha? Dahil itong si Gerald Santos, oo, isa ring biktima dati na parang na pipe, na nahimik, nagsalita na rin sa kanyang vlog. Ay. Oo. So, ayun nga. So, siya ay feeling niya na violate siya at parang hindi niya na kompletong nakuha yung justice. Tapos,
binaliwala ng network. Parang natulog na lang yung issue at sinabi sa kanya na parang ang tagal na nung issue, parang kalimutan na. Nung nagsumbong siya, kasi parang after 2 years yata siya na yun nung nangyari yun, nagsumbong. Oo. Siyempre si Gerald lang narinig. Kasi niya yun, kumbaga personal account niya yun, di ba? So, siguro kung magsasalita yung kabilang party, no? Kung makikelebrate, kuya. Celebrate. Partido. Celebration. Nakakaloka. Makinig ka na lang. Tugs, man. Anyway. Pero siguro na yun talaga yung stigma sa mga biktima, no? Whether sa show business or non-showbiz, di ba? Na ano yung magiging epekto pag nagsalita ako or nagsumbong ako. Oo. Di ba? Ano mangyayari sa akin? Makukuha ko ngayon siya pero wala naman akong career. Minsan siguro yung iba yung ganyan iniisip, di ba? O makukuha ko ngayon stisya na wala naman ako ng trabaho. Correct. Oo. Pero alam mo parang simula na ito. Ang daming gustong lumabas sa kanilang lungga para magsalita na din. Oo, dahil meron akong isang nakausap, no? Hindi naman para banggitin natin yung pangalan, na ngayon daw ay sikat na. Oo, pero dumaan din daw doon. Naranasan din yung gano'n. Oo? Dumaan din daw. Kaya nung ilan lang po, sino yan? Sino yan? Oh my God. Sabi ko, saglit. Totoo ba yun? Totoo po yung tipong. Ganun na ganun yung boses, Nay? Oo. Hindi. Kasi daw. Isa na namang, parang kay Sandro din, gano'n. Yung, may ganap. Alam mo kung kaya na lang natin ditong ibanggitin lahat ng pangalan, Kasi yung isa naman namatay na daw. Hindi na daw niya maipagtatanggol pa ang sarili kasi patay na siya. Yung isa naman, parang nag-mellow na. Dami-daming binanggit na artista, Hindi ko lang mabanggit, Siguro na para lumakas din yung loob ng mga naka-experience na lumabas, dapat makita na yung mga nagsasalita, yung mga ipinaglalaban yung sarili at napatunayan na totoong mga sinasabi nila. Sana katulad ni Carlos, bigyan din ng ng suporta. Hindi naman ng milyon-milyon, pero yung 'di ba, sana mas magkaroon ng trabaho, 'di ba? Para mas mawala yung nila, yung takot nila na paano ang pamilya ko pag hindi na ako nakapagtrabaho. Pag nagreklamo ko. Sinong maniniwala, sinong susuporta, 'di ba? Pero yun nga, Loy, bukod doon, meron pang iba Naloka nga ako sa listahan. May list? Nakakaloka. Ayoko na lang magbanggit ng network, no? Ayoko na rin magbanggit ng mga, kasi mga hindi showbiz yung sangkot. Pero makapangyarihan. Pwedeng makapag-launch ng talent. Talaga? Ay, naku. Sino? Yung mga friends ko dyan nanonood. Naku, nagte-text na naman. Kulit na naman. Sino yan? Papa O. Sabihin mo na sa akin. Sige na. Papa O, i-dinner kita. May mga gano'n? Hindi po ako nagdi-dinner. At saka yung mga ang tagal mo nang di nakakausap, biglang, uy, instead na unang kamusta, yung sabihin sa'yo. Sino ba yung tinutukoy mo? Sino ba yung tinutukoy mo na yung bading naman ang sinaktan ng lalaki? Ay! Yung ginanon sa kotse. Ay! Paano? Ay! Yung bakla dun sa... Ay! Ba't pa ulit-ulit? Di ba once lang ginawa? Once lang ba? Pero malakas. Malakas. Ay, hindi alam nung iba. Baka hindi mo followers. Ano nga yung blind item mo? Sino nga yun? Ano yung blind item na yun? Para alam nila, para naman Alin, hindi sa Facebook ko nilabas yun. Kaya lang nananaginip ako noon. Ano nangyari? Siyempre, nagtatanong sila kung sino yung tinutukoy ko na ginanon sa kotse. Again? Siyempre, matutulog ulit ako para mapanaginipan. Teka lang, sino yung ginanon? Babae, lalaki? Yung bading, ginanon. Ginanon? Ng actor. Actor yun ng ganon. Okay. May asawa na daw yung actor. Pero, hindi ko nga madalumat. Gusto niyo madalumat?
Hindi ko madalumat kung sino yun kasi kailangan ko matulog ulit. Kaya nga sabi ng mga comments doon, di ba? Tulog ka naman uli para makita mo na. Oo. Nakita mo na ba? Ha? Nakita mo na? Hindi pa ako natutulog. Ha? Since then? Diyos ko, nakakaloka. O hindi naman para i-ano natin dito lahat yan. Kasi lalo na kung wala naman nagsasalita. Kasi meron din naman talagang eksena sa buhay na yung iba pumapayat. Kasi nga kapalit ng karir. Oo, hindi naman natin din sila. Alam ko naman na hindi normal or hindi tama, pero hindi rin naman natin sila para sisihin. Kaya nga yung iba namamayagpag, hindi pa. Oo. Kaya, naku, hayaan na natin yan. Di ko kilala yung mga yan. Ay. Kakalo. Ano? Baka kami ni Mrena yung tanungin. Ha? Hindi yung sinasabi sa amin, ha? Naku, Diyos ko. Pitpita ng bayag talaga. Hindi ko sinasabi sa kanila. Kasi ano sasabihin ko? Weh! Panaginip ko nga lang. Weh! Sabihin ko sa kanila yung tatlong kwento galing sa'yo. Weh! Kaya sinasabi ko panaginip lang eh. Hindi galing sa akin yun. Sige lang. Ikaw yung nanaginip, tapos ako yung may kwento. Ano to? Sabi ko naman nanaginip ako. Okay. Para hindi nakataibo ko. Ay, ano ba? Hindi naman kasi ako. Oo? Ano? Bakit? Bakit sa tinig mo? Tumigil ka siya. Ay, nako. Ay nga pala ha. Dahil dyan. Grabe. Na nagpunta tuloy tayo dun sa yung pelikulang deglamorize ang isang Marian Rivera. Yes! Pero kahit na parang wala siyang makeup, napakaganda. Ang pelikulang Balota! Yes. Balota mo ako. Balutin mo yun, Ay, akala ko yun ang theme song. Hindi, grabe. Uy, in fairness, alam mo, ito lang ang maliwanag sa akin. May mga eksenang hindi kailangan to. May mga linya na hindi kailangan to. Pero ang importante sa lahat, hindi nakakainip ang pelikulang Balota. Oo, sa kabuuan, napakaganda ng mensahe, ang ganda ng mga acting, di ba? Sa pangunguna yan ni Miss Marian Rivera. At nandyan din si Donna Cariaga. Yes. Oo, si Esnir, yes. si Sasa Girl. Oo. Ang galing ng mga baklang yan, ha, in fairness. Ha? Oo. Yes. At si Will Ashley. Yes. Oo, napakahusay bilang anak ni Marian Rivera. Si Rahil Baharia. Oo, nandyan din, mahusay din siya. Si Sue Prado. Oo. Si Nico Antonio. Yes. Tapos si Royce Cabrera, mahusay din. Ang aking kaibigan si Joel Saracho. Yes. Mahusay din siya, in fairness. At directed by Kip Obanda. Yes. So si Direk Jade nandyan din. Si Direk Jade Castro, diba? Talaga pinangatawa na ni Direk Jade Castro yung pagkulong sa kanya nang wala siyang kasalanan. Diba? Oo. At ito isa sa mga entries sa Cinemalaya. Yes. Magkakaroon kaya ito ng commercial run, Nay? Feeling ko naman. Oo, lalo na pag may clamor, no? Oo. Maganda, nakaka-entertain po, tatawa ka, matatakot ka, maiiyak ka. Pero talagang yun nga, ang galing nilang lahat ng umarte. At yan ay palabas yan sa lahat ng Ayala Malls. No? Yes. Basta tingin lang kayo sa Click the City. Sureseats.com. Yan. Kung kailan siya palabas dyan. Hanggang August 12 marami Cinemalaya. Marami naman pelikula dyan, in fairness. Panoorin natin kasi kami sa Ayala Malls, Manila Bay. Yes. Nanood. At syempre, nakausap natin si Ding Dong. Ay! Napaka-supportive. Supportive. Asawa. Oo. At eto. Wow, napakaganda, alam mo. Sabi ko nga sana wag mo nang bukas yung ilaw, medyo maluha-luha pa eh. Hindi mo ma-imagine na magagawa yun ni Marian. Yung talagang para siyang nalublog na sa puti. Oo, hindi alam kung ano talaga eh. Gusto niya yung mga ganong rules talaga, yung the challenge siya. And alam ko itong role na to ay matagal na niyang inantay. Kaya I think perfect timing na ngayon niya ginawa. Kasi alam mo, bilang artist, nakikwento niya sa akin yung mga gusto niyang gawin. At ito talaga yun. Kaya sobrang proud ako sa kanya sa lahat ng bumuo nito. Sa director, sa kanilang director-writer, si Kip, lahat yan, director. Tsaka sa buong cast, grabe ensemble cast.
ang ganda ng performance So, nila. would you allow your kids to watch this kahit nagmumura si Marian? Well, syempre, baka ngayon hindi pa kasi hindi pa naman sila aware doon sa context ng politika. Pero I'm sure balang araw, this is something na, o isang pelikula na alam kong ikapaproud ni Marian. At balang araw, mapanood sana din ng mga anak namin. At hindi lang mga anak, kundi mga kabataan dahil syempre, matindi talaga yung mensahe ng pelikula. May konting mga mura-mura, pero may konting violence, but yun yung katotohanan eh. Yun yung katotohanan. But in reality ba si Marian sa bahay or pag nag-usap kayo, napapamura din naman siya? Bihira. Parang halos wala. Halos wala, oh. Kaya talagang kinikwento nga nila na nung sinushooting yung mura, parang nakailang version siya kasi hindi siya sanay magmura ng gano'n, hindi niya talaga pagkatao. Ayan. Kita mo nga naman ay, di ba? After ng Rewind, ito naman ang sunod na ginawang pelikula ni Miss Marian. Di ba yung ginagawa ng pelikula si Ding Dong at saka si Ma'am Charo Santos? Oo. Di ba? Ayan na. At congratulations, Marian. Congrats, Marian! Ang husay-husay mo, grabe. Diyos ko, grabe yung mga words si Marian doon, Hindi mo, talagang siya, yung pagkakabitenya niya at ang favorite line niya ay, PI! Paulit-ulit na lang. Yan ay sa balota. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po yung mga link ko. Ito po si Mama Loy, mga nanonood siya, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay po ang ating episode niya at meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong vlog dyan. Panoorin ninyo. At nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skincare, for our face, body, and wellness. Thank you so much. Diba? Bongga. Yan. Yung pakanto ni Mayor. Thank you, Envy. Thank you, Envy. At nais na natin magpasalamat sa Centro Holistico para naman po sa ating pong mga wellness, yan. Yes. Para naman po kung gusto nyo magpa-colon cleansing, di ba? Yung acupuncture, yung ventosa, ayan po. Centro Holistico. And hi, Tita Geng ng Highland Valley Resort. Marami silang promo ngayon. Visitahin niyo po ang kanilang website. Ayan. At syempre, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Pag-follow naman po yung aking FB page. Ate Mrena po, F-R-E-N-A. Doc Jessica D, thank you po. Ideal Vision. Yes. Hi, Doc Jessica D. At syempre pa, ang aking panayan pa rin kay Aaron Cruz na nakakaloka ang kanyang revelation doon. Diyos ko po. At yan po ay sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin po. At ang OGDS Showbiz Update po ay meron din po kaming fan page at Apple Podcast at Spotify. At syempre pa maraming salamat sa Headway Vera Salon at sa Nail Cocktails. At syempre maraming salamat kay Mama Nors ng Bicolatic at iba pa. Maraming salamat Mama Nors. I love you and I miss you. At sa Sushi Fine, maraming salamat MJ and Francis. Alam niyo na yung may pinakamasarap na baked sushi. Ayan. At syempre, ang akin pong OGDS TV sa fan page po. At syempre, may show din po ang J Heart Music. Yes. August 16 and September 6, dyan po sa District 1, Manila, BGC. Okay, very limited lamang po ang tickets, no? Kaya tumawag na kayo sa numero na namin yan, ha? At syempre, Marisa Sanchez at si Jane Karen, ayan, kaboses si Karen Carpenter. Back-to-back sila. Yes. Sa District 1 din sa September 13. Ayan. At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la.
third voice mo. Nanonood tayo kanina, sabi ni Rena, kaya ko din yung talon-talon ni Yulo eh. Sample mo nga, Rena. Saka na kuya. Talon, dali. Yung una, ilong. Hindi. Huwag naman kuya, hindi na ako makakahinga. Ha? Ay! Hina naman yan.